even if I am talkative now, no, ang Oo. una kong sakit, ay I could not speak up until 6 years old ako, no. Dumating ako nung mga unang stages ko sa ministry liturgy na pag nagkamali ang iyong lakad ay magkakagulo tayo, no. Kami ng mga pare, 13 years kami nag-aral sa seminaryo. We still commit mistakes. So, we still commit mistakes sa rubrics ng misa. Yung lately na in-address ng CBCP, which I'm very happy na finally in-address nila. Yung ama namin, kung nakataas, kung sila nanood lang ng misa, at clean up nila yung video ng misa, at in-expose nila yung mali. Para sa akin, that's very un-Christian. Sapagat ang sabi ni Jesus, mga Facebook pages na nag-expose ng kamalian, no? Liturgical abuses, we became a victim of that, no? Kaya days after the event, ipinadala ng kaibigan ko yung link noong group na yon na criticizing us, no? I had the same feelings, no? Sabi ko ay grabe naman, hindi man lamang tumawag muna sa akin, no, para nakapag-explain naman ako ng side ko, no. Nung makita ko kasi naglalakad na sa aisle, no, alam ko namang habulin ko, patagitin ko yung pastoral staff niya, no. It will be very un-Christian, no. Honestly, pinaka-nainis ako sa nakita ko, yung hindi naman siguro madedetermine ng mga tagapanood, no? Yes. Yung isang pare na nanghiya ng profess publicly, because I share it publicly, no, that I had initial doubts na siya ay incorrupt naman to, hindi naman to incorrupt, maitim siya, no, ganon. So, nung binuksan yung case ng heart relic, grabe, it looks like a fresh wound. Really, it is the heart. It is the incorrupt heart of Padre Pio. It's impossible for a heart that has been dead for years, no? Pink na pink siya, para siyang open wound na sabi, it's really incorrupt, no? It's really incorrupt. Siguro sabi ni Padre Pio, ayaw maniwala sa akin, ha? I will show you that I'm really incorrupt, no? So, sabi ko ay, Saint Teres, paramdam naman ng pagmamahal, no? I just want a red rose. No? Pero ngayon na tayo nasa new normal na, we reminded our priests, no, that communion could be received by hand or by tongue, no. So because the norm is communion could be received kneeling or standing, by hand or by tongue. Ating alalahanin na tayo nasa presensya ng Panginoong Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupulit nagpapasalamat sa pagkakaloob ng inspirasyon para gamitin ang lahat para sa inyong kadakilaan. Salamat po sapagkat sa pamamagitan ng social media ay naipapakilala namin kayo sa iba't ibang panig ng mundo kahit kami ay nandito sa aming mumunting mga lugar. Aming hinihiling ang paggabay ng banal na Espiritu upang kami ay magkaroon ng inspirasyon, aming masabit maipahayag hindi ang laman ng aming isip, kundi ang inyong kagustuhan, ganoon din upang lahat ng nakikinig sa amin ngayon ay makadama rin ng inyong pagmamahal at inyong paggabay. Aming ipinagdarasal ang bawat isa sa amin, ipinagdarasal namin ang lahat ng nakikinig sa amin. Sana po ay maramdaman nila ang inyong pagmamahal at ang inyong paggabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hello, Pads. Kamusta po? Hello, Brother Adrian, at sa mga ka-faith natin. Hello. Thank you so much po, Padre, sa pag-accept ng ating imbitasyon para makapanayam ka ngayon, at it's such an honor na kasama ka namin ngayon sa aming programa. Maraming salamat din sa invitation, no. It's an honor, no, to be invited, no. And katulad ng nabanggit mo kanina ay ikaw ay naging speaker namin doon sa National Convention on the Eucharist, no. And you are
equally very inspiring, no? Lalo tigit nung magsalita ka sa mga kabataan on the importance of the Eucharist, no? Para maging mas higit tayong Katoliko, no? Amen. Maraming salamat po, Padre. Kumbaga kaming mga laiko, niraradiate lang po namin kung ano po yung nakukuha namin sa inyo mga pare. Yes. So, Pad, sa mga first time lang po, ikaw na nakita ngayong araw na ito sa ating mga tagapakinig, sa ating mga viewers, pwede ka ba magbigay ng brief background about yourself? Sino nga ba si Father Froilan? Ayan. Okay, so ako po si Father Froilan Carrion Jr., isa pong pari ng Archdiocese of Lipa. Ako po ay 41 years old, no? 41 years old. Yes, 15 years in the priesthood, no? 15 years in the priesthood. I am presently assigned sa St. Therese of the Child Jesus Parish sa Talisay ng Lipa. As you have mentioned, I have other assignments sa Archdiocese, no, bilang head ng Ministry ng Liturgy sa Archdiocese. At the same time, ay spiritual director ng lay ministry, yung mga lay ministers dito. Also ng altar servers, no, kasama na doon yung mga Tarsician adorers, no, ng Archdiocese of Lipa. And spiritual director din noong adult version ng Tarsicians, no? Yung Adorasyon Nocturna So Filipina. may adult pala yon? Yes, yes. So, Okay. ang adult version ng Tarsician, yun namang ANF na tinatawag, Adorasyon Nocturna Filipina. And then, at the same time, ay spiritual director din ng Mother Butler Mission Guild. Aside from that, I have some other apostolates like I teach in the seminary sa St. Francis de Sales Theological Seminary. So yun po ang aking maikling buhay ngayon. Sa ating mga nakikinig ngayon, Pads, pwede ba bang bahagi, ano yung naging reason, paano mo naramdaman yung bokasyon sa pagpapare? Ano yung nag-inspire sa'yo na sundan ang landas na ito? Ang unang ginamit ng Panginoong Diyos ay ang aking lola, no? I am proud to be lola's boy, no? So I stayed sa lola, no? And my lola used to go to church every day, no? Nung unang panahon, no, Brother Adrian, no, ang mga tao ang humahabol sa misa, no? Ibig sabihin kahit magmisa ka ng alas 5, may sisimba yan, no? May sisimba. Ngayon medyo baliktad na eh. Ang misa nang humahabol sa tao, no. So kapag ang tao ay 6 o'clock na magigising, so ang misa mo ay 7, no. O kapag maraming tao sa mall, doon ka magmimisa sa mall, no. Nung unang panahon hindi, no. Ang tao yung humahabol sa misa. I remember sa parish namin before, the first mass was 5 a.m. and 6 a.m. yung kasunod. My lola and I would have to wake up as early as 4 a.m. sapagkat kami maglalakad papunta ng simbahan, and we will have to serve the 5 a.m. Mass and the 6 a.m. Mass. No? Yun ang una kong alaala ng kung paano ako pinukaw ng Diyos para mapalapit sa Eucharist. No? And siguro magtataka ka, even if I am talkative now, no? Ang una kong sakit I could not speak up until 6 years old ako, no. So hindi ako makaimik hanggang 6 years old. Wow. So what my grandmother did was pagsuotin ako ng damit ni Saint Vincent Ferrer, no, sapagkat bago pa sumikat si Padre Pio as a healer saint, ang sikat nung unang panahon ay si Saint itong santong ito, no. I remember I would have to wear the vestment ng santong ito. Ang lola naman ay magsusuot ng Lourdes. So naglalakad kami tuwing umaga, no. Ang sabi ko nga, ang kwento ko lagi when I share my vocation story, parang nagpuprosesyon kami tuwing umaga, no. Ako naka San Vicente Ferrer, ang lola naman ay naka Lourdes, no. And that would be my childhood memory, no? Wow, ang ganda, ang ganda nun. So, yes. Ilang taon ka pumasok ng seminary, Pads? I entered the seminary when I was 12 years old, no. Yun ang minor seminary, high school, no. At isa sa inspiration ko ay yung parish priest namin na Oblates of St. Joseph, no.
Religious yung parish priest namin. I mean, he belonged to a religious congregation, yung OSJ, Oblates of St. Joseph, no? Sapagkat ang diocese ng Lipa, bagamat siya diocesan, nung 1910 ay dumami yung ibang sekta. So the first bishop asked the help of the Oblates of St. Joseph to help sa diocese. So nagkataon na yung parish namin ay naging under ng Oblates of St. Joseph. He was my parish priest for almost 30 years. Sapagkat noong unang panahon, hindi uso ang reshuffle. Noong unang panahon, pag napasan ka sa parokya, doon ka na. So, Monsignor May, the name of my former parish priest, he baptized my parents, my grandparents, no? Dahil ang aking lolo't lola ay naging protestante, dahil nga maraming protestante. So, he baptized my grandparents. Wow. He confirmed my grandparents. He Galing. officiated the marriage of my grandparents. He baptized all na magkakapatid ng mama. He confirmed din. At siya din ang nagkasal sa lahat ng kapatid ng mama. Siya ang nagbinyag sa aming magkakapatid na 4. Siya rin ang nagkumpil sa amin. Kaso mga 5 years before my ordination, he died. No? Kaya this priest, a very simple Italian priest, no? He really became an inspiration for me. Amen. Ayan. Speaking of OSJ yan, si Father Nelson Osorio yan kung kailangan Yes, healing priest. The healing priest. Kaya, Yeah, the healing priest. interview ko din yan si Padre. Napakabait niya, napakabait. Oo. Very holy priest. Yes, kumakanta pa. Yes, kumakanta siya. Yes. Pero ka bang parang naging struggle or sa spirituality mo yung sa Ang pagiging pinakamahirap na struggle sa loob ay yung mapawalay ka sa pamilya, no? Lalo tigit yung ka pa lang 12 years old, no? 12 years old. Pero iba kasi ang kultura noon eh. Talagang noon pag pumasok ka ng seminary, you will be allowed to go home only once a month, no? Once a month. So then normally yung last Friday you will go home and then you will come back ng Sunday afternoon. Buong buwan ka na ulit na sa seminary. Napakalakas ng emphasis noon sa formation yung self-denial, no? You have to deny yourself, no? So the seminary gave us a very beautiful training sa self-denial. Kaya kumbaga it became the instrument, no, para mapaglabanan din yung difficulty na yun, no? At syempre, iba pang difficulty, no? Sa life of purity, no? Lahat yan, may struggles. Sobra yan, Oo. Sobra. Diba, nung naging pari ka na, Pads, ano yung sa tingin mong pinaka-challenging na role mo bilang isang pare? Yung early 5 years, the most challenging will be yung sa virtue of obedience. Okay. Ang hirap talaga, mahirap. Kasi lalo't higit na parang I was ordained 25 years old, no? Then at 25 years old, ang daming layers of authority, no? May parish priest ka na susundin, may obispo ka na susundin, no? Talagang practically ay you don't have a mind of your own, no? Everything is obedience for you, no? So napakahirap yung struggle ng obedience, no? But thanks be to God, no? Our formators also gave us a very beautiful training in obedience, no? I remember, no, nung high school kami, may kwento doon, no, na umuulan, no? Umuulan. Ang sabi ng formator ay magdilig ka, no? Isipin mo, umuulan, pinagdidilig, no? Why did the formator do that? No? Just to instill, no, yung unconditional obedience that we have, no? That we have to give to the church, no? Antindi nun. Antindi. Oo, mahirap talaga. Yung magdilig ng naulan, ha? Yes. Pero ka bang parang certain experience or crisis in your priesthood? Yung various stages ng buhay pagpapare, kung itatapat mo doon sa normal na buhay natin, normally doon siya pumapasok din eh. Halimbawa, at my age of 40, no, I would always tell young people na nag-share ako na nagpapare, sabi ko sa kanila, yung heart natin para sa mga lalaki, no, yung heart natin para ikaw ay maging ama sa mga bata at maging asawa sa isang babae, no, it will never
you will never be exempted from that, no? Parang ngayon napakamagaliwin ko sa mga bata, no? Pansin ko 'yun, no? Parang iniisip ko, kung ako'y nag-asawa, anak ko na 'to, no? Kung ako'y nag-asawa, hindi talaga mawawala yung father heart sa'yo at yung husband wife sa'yo, no? Yung husband heart sa'yo, no? But you will have to really tell yourself, no, that God has directed you to a vocation na hindi inaalis yung pagiging husband, because your wife is the church, no? Your whole family is the church, at hindi rin inaalis yung pagiging ama mo, no? Sapagkat lalo tigit ngayon, no, I have hundreds of children, no, under my care, no? So you will just have to really see things in a very spiritual way. Marami kang posisyon sa Archdiocese of Lipa, kasama na yung pagiging director mo ng Teresian Council. Paano mo na-handle ang mga responsibility na ito at saan mo kinukuha yung lakas mo sa passion mo para dito? Yung paano ko siya na-handle ay malaking bagay yung time management, no? Actually, ang malaking kumakain ng oras sa akin ay more of dyan sa mga offices na yan ay yung pagtuturo sa seminaryo, because you cannot just stand in front of the seminarians and speak, no? You really have to prepare, no? And I feel the weight din sa balikat ko, dahil I know that these are not simple men, no? They will be future priests, no? And if they don't learn in an excellent way, no, what is at stake is the whole church, no? Kaya what really consumed my time is yung paghahanda sa pagtuturo sa seminary. But all the rest, kung saan ako kumukuha ng inspiration, una, prayer life, no? I make it sure that I don't neglect my prayer life, no? I don't say it's easy, no? Magkakatulad tayong tao, no? May struggle sa prayer. Minsan gigising ako ng alas 5, no, ayoko pang gumising, no? The same temptations na nagdadasal ka, hindi ka focus. Ganun din ako, no? But I have to fight for that moment to pray, no? Kahit makatulog, no? Kahit makatulog. Sabi nga ni Saint Therese, no, pag tayo nakakatulog sa pagdarasal, no, ay parang nakatingin sa atin yung ama, no, na yung kanyang anak ay natutulog, no. So kahit natutulog, wag lamang malimit makatulog, no. Medyo crisis na 'yon. And at the same time, no, kung mapapansin mo, karamihan ng involvement ko sa apostolate outside of the seminary ay lay ministry, no. Lay ministers, altar servers, ito Tarsician Adorers, ito Adoración Nocturna Filipina. Whether you believe me or not, no, lay people like you, no, like you, what you are doing sa mass media, sa social communication, you are inspiration for me on a personal level. Yung kasipagan ninyo, lay people, no, yung mga lay ministers, no, na kahit mapagalitan ng pare, nandyan, no, ang mga pare, ang mga lay ministers, mas marami silang misa kaysa sa amin, no? We only have 4 masses every Sunday. Ang mga lay ministers, pagkatapos ng misa, may kasal pa yan, may patay pa yan, may barangay pa yan, no? Wala silang sweldo, no? But they stay in the church, they serve in the church. I always tell people na nakakausap ko, I'm grateful to the Lord because I'm exposed sa lay ministry, sapagkat yung holiness and dedication ng lay ministry ay talagang nagpapalakas din ng aking pagkapare. Wow, ganda ng Pads. And aktibo ka ngayon sa liturgical committees at commission. Yes, ano sa mo kahalaga ng liturgy sa buhay ng simbahan, at may mga goals ka ba dito dyan sa diocese? Para sa akin, napakaliwanag ng goal ng ministry, which is not from me, no? I am just the servant of the church, no. Ang sabi ng simbahan ay ang aim ng liturgy ay to glorify God and to sanctify men. Para sa akin, para akong kabayo na yun ang nakalagay sa isip ko, no? At yun lang ang direction ko, direction tingin lang, no. Sa ministry ito, no, my only aim is to help the church to glorify God, no, whatever I'm doing, no. And yung ginagawang pagsamba sa Diyos ay magbunga ng kabanalan sa tao, no. At I have been the chairman of the Ministry of Liturgy for almost 10 years, no. Halos buong pagkapari ko, no. At maliwanag sa akin na I don't have
I don't have personal programs to advance, no? My program depends on the bishop, my programs depend on the church, no? And ultimately, no, the same din na sinasabi, no, ang program ng liturgy is to glorify God, lahat, no? And yung maging banal yung mga taong sumasamba. Mm. So 10 years ka na Sunday ka, grabe napakatagal na, no? Matagal Curious ako, na. Pads. Kamusta ka sa kasi mahigpit ka ba sa ganyan sa liturgy? You Syempre, know, natin matatanggihan mo yung mga liturgical abuse. yes. God, I consider my journey in the liturgy as a spiritual journey. And just like all of our experiences, no, God has been very patient with me. Dumating ako nung mga unang stages ko sa ministry liturgy na pag nagkamali ang iyong lakad ay magkakagulo tayo, no? Dumating ako yung pagiging stricto, no? But I'm thankful to the Lord, no, that He journeys with me, no. He's very patient with me, no. I don't say na pinapawalang halaga ko yung mga batas, no. Pero I would always want to give emphasis on liturgical formation. People commit errors because they are not well formed, no. As a matter of fact, ngayon, even priest. Even priest, no? Yung liturgical formation is very important. Ngayon, pag ako'y nakakakita ng mali, sa halip na magalit ako sa kanila, parang naiinis ako sa sarili ko na bakit hindi ko naituro sa kanila, bakit hindi ko sila nahubog. Because hindi ang mga lay people naman, hindi naman yung katulad ng pare na 13 years in the seminary. Kami ng mga pare, 13 years kami nag-aral sa seminaryo. We still commit mistakes. So, we still commit mistakes sa rubrics ng misa. Yun pa bang lay na nagkaroon lamang ng 2 weekends na training at naging reader na, naging sakrista na, naging tagapagkomunyon na, sila pa ba yung hindi magkamali, no? So, I think that was my spiritual journey, no? Kung ako stricto, hindi naman ako stricto. I would say I'm faithful to what the church is teaching, no? Pero meron ka bang non-negotiable pagdating sa liturgy? Of course. Non-negotiable ay yung dalawang binanggit ko. Na lahat ng ginagawa natin is pagpupuri natin sa Diyos. That is non-negotiable. At pag dumating doon sa aspeto ng pagpupuri sa Diyos, more than the rules that we have is our interior conversion. What happens in your heart, no? I always give emphasis sa formation ng mga lay ministers, no? Dapat ang unang bunga ng pagsamba natin sa Diyos ay kabanalan natin. If we are not becoming holy in everything that we are doing, we are just wasting our time, and we are not able to give what is due to God, no? Parang napapagod lang tayo pero walang bunga sa atin, no? For me, these two things are non-negotiable. May mga particular norms, no, na pinagkakaguluhan, no. Halimbawa, yung lately na in-address ng CBCP, which I'm very happy na finally in-address nila yung ama namin, kung nakataas ba, naka-amen. Oo. And finally, CBCP addressed it, no. Oo. So then pag ako'y tinatanong tungkol doon, madali lang sagot sa akin, no. Ang sagot ay let's obey what our bishops have said. Pero ikaw, ever since before inilabas yan ng CBCP, ano ba stand mo dyan? The lay ministers and the minister of liturgy can attest, whenever they ask me, prior to CBCP ruling, ang sabi ko ay, in the absence of a norm, let the people decide. Wow. Ang prinsipyo ko kasi dyan, hindi naman pwedeng mas maging stricto pa ako sa sinasabi ng batas ng simbahan. Kung tahimik ang simbahan doon, sino naman ako para mag-ingay? So, kaya pag tinatanong nila ako, because ang sabi rin naman ng document ng CBCP ay silent ang rubrics doon, ay di ang sabi ng CBCP, pwedeng nakataas, pwedeng naka-amen, pwedeng magkahawak kamay. That has been my stand from the beginning, no. In the absence of the norm,
then let the people do what they can do. As long as Yeah. hindi siya talagang contrary. Halimbawa, yung ama namin ay magsusuntukan, hindi naman yung tama, no? Pero kung ang tanong Oo. lamang ay itataas Yung ba, katulad maghahawak yung kamay? Vega, di ba? Oo. Yes. So yun naman, no? Pero kung ganun lang naman na nakataas, naka-amen o Oo. sa akin ay walang sinabi ang simbahan eh. So magiging mas stricto pa ba ako sa simbahan, di ba? Kasi Yes. katulad ko na from charismatic community, mas prefer ko talaga yung Nakataas. nakaganito. Yes, Mas yes, nafe-feel yes. ko yung yung presence ni Lord sa ganung position eh. Mas Yes, feel yes, yung yes. kinakanta ko. Yun lang. Actually, yun ang stand ng Sige, simbahan eh. Sabi ng Mm. simbahan ay kung saan nakakaramdam ang taong nakakapagdasal. So, yun. Just for you to understand also my personal disposition, maliwanag kasi sa akin na kahit ako ang director ng liturgy, I cannot legislate. A priest director of the Ministry of Liturgy has no power to legislate. I can only implement. Kaya ang may legislative power pagdating sa liturgical norms ay obispo, CBCP, at Roma. So ibig Tama. sabihin, naghihintay lang ako ng sinasabi ng tatlong yan at i-implement ko. Pag walang sinabi ang tatlong yan, hindi rin ako i-imik. Pads, di ba, ito common sa social media, I'm sure nakikita mo yan. Yes. Ano masasabi mo doon sa mga tao nag-expose ng kamalian sa liturgy? Ang dami eh. Ang dami ko nakikita. Yes. Minsan, nakakalungkot. Bakit pa kailan na-expose or yes. anong stand Para mo sa akin, I would like to go back on the words of Jesus kapag may nagkakamali, yung fraternal correction, no? Sabi ni Jesus, kapag may nagkakamali, kausapin mo muna ng personal. Hindi ko ma-judge sila, baka sila ba halimbawa yung mga gumagawa noon, did they find a way na makausap yung pare? Kaya ba nila ginawa yon sapagkat hindi nagbukas ng isip yung pare para makipag-dialogue sa kanila? Hindi ko sila mahusgahan. I don't know what happened sa kanila. Pero definitely kung sila nanood lang ng misa at clean-up nila yung video ng misa at in-expose nila yung mali, para sa akin that's very un-Christian. Sapagkat ang sabi ni Jesus, pag merong may mali, mag-usap kayong dalawa. Pag hindi nakinig, magsama ka pa ng dalawa. Pag hindi pa nakinig, pag-usapan nyo sa simbahan. Recent gospel lang yan. Yun ang sabi ni Jesus. At kung halimbawa ganun yung style, napaka-un-Christian niya, kahit patama, no? Sabi nga ni Saint Francis de Sales, yung patron saint ng seminary namin, sabi niya, silence is better than truth said without charity. No? Yes. Yung paano yung mga taong too much rigid pagdating sa liturgy? Perfect, ganyan. Ang hirap kasi noon kasi may mga bagay na out of control ko kahit ako in charge ng liturgy. For example, yung sinasabi mo brother na mga Facebook pages na nag-expose ng kamalian, no? Liturgical abuses. We became a victim of that, no? Kaya I could speak for myself. Yung karanasan ko na lang para wag na ma-involve sa iba. Without mentioning kung alin sa mga Facebook pages, no? I remember nagmisa ang nunsyo sa Taal. Magkasama si Papal Nuncio noong mag-grant Cardinal Brown. Si Archbishop Brown noong siya ay noong mag-grant siya ng title ng Monsignor sa mga pare ng Archdiocese of Lipa. Okay. So, siyang presider, si Archbishop namin is concelebrant. Ang nangyari, parehas sila na humawak ng staff, yung pastoral staff. Okay. Which is really not right, no? Because the pastoral staff is held by the presider. So, ako naman lalapit ako sa obispo at aagawin ko yung pastoral staff sa akin. So sa akin hinayaan ko na siya, no? At
siguro sa isang conversation namin, doon ko na lang sasabihin sa kanya na, Bishop, sa susunod po ganito po tayo, no, dahil ito po yung tama. Ganun kasi ako bilang tao, no. Hindi ako Okay. nagpapahiya publicly, no. So days after the event, ipinadala nung kaibigan ko yung link noong group na yon na Oh my. criticizing us, no. I had the same feelings, no. Sabi ko ay grabe naman, hindi man lamang tumawag muna sa akin, no, para nakapag-explain naman ako ng side ko, no, at kung ano nangyari on the spot, no. Because kahit naman sila ay bishops, no, we don't expect them to know everything, no. We don't expect them. That's why we help each other, no. Nung makita ko kasi naglalakad na sa aisle, no, alam ko namang habulin ko pa, tagitin ko yung pastoral staff niya, no. It will be very unchristian, no. Kaya yung personal kong karanasan ay I would say na very unchristian, no. They did not find a way to contact me or to speak to me, no, or to speak to the diocese. Basta lang sila nag-post ng video na yon at ng picture na yan. So hindi yun tama, very unchristian siya. Pero ikaw personally, Pads, ano yung parang pag may nakikita ka liturgical abuse, ano yung common na nararamdaman mo? When the liturgical abuse is too much, no, and I know there is malice, ang sama ng pakiramdam. Yung parang doktor na binastos ang pag-oopera ng pasyente. Sabi ko, my God, buhay ko to pag-oopera ng pasyente. O teacher na binastos ang pagtuturo. My God, that's the most sacred act of a teacher, no? Ako, pag binastos ang misa, buhay ko to I became a priest for the Eucharist. Ang sama ng pakiramdam, no? Ang sama ng pakiramdam. But at the same time, no, I entrust everything to God, no, that ang Diyos, baka may crisis yung pare, baka may pinagdadaanan yung pare, baka may problema siya. Ang Diyos naman nakikisakay sa ating buhay, no. And I'm sure that God will find His way to the heart of that person. No? I'm very sure of that. May biyaya ang Diyos. Curious ako, Pads, ano yung sa tingin mo pinaka nainis ka na nakita mo na may ganyang pangyayari? Meron bang ganung moment ng ministry mo? Honestly, pinaka nainis ako sa nakita ko, yung hindi naman siguro madedetermine ng mga tagapanood. Yes. Yung isang pare na nanghiya ng server. Yung hindi ko na didetalyahan, baka kasi ma-detect Pero para sa akin kasi I could imagine yung spiritual effect nun sa tao na nagkamali siya. Then napahiya siya dahil sa pare, na na-capture siya sa live stream at na-i-post siya ng ganun. Para sa akin, yun ang isang medyo nainis ako talaga. Nainis. Actually, may nakita rin akong ganyan yung mga altar server, pinalaya sila sa... Ikaw ang nagkwento niyan, hindi ako. Yes. Isa pa rin yan. I saw that also. Nakita ko yun yung mga sakristan. Kahit pa sabihin na mali o may nagkamali, may instruction na hindi naibigay, no? Pero yung every celebration of the Mass should be a religious experience for a person, no? At para sa akin, a priest should usher in that spiritual experience. Pero ang problema kapag ginawa mo yon, you don't usher in the spiritual experience Parang you become a hindrance pa para magkaroon ng spiritual experience yung tao. Ang ganda nun, Pads. Nilarespeto natin yung liturgy, ganyan. Pero ang ganda ng perspective na sinabi mo, it's more on personal experience dapat, no? Yes. Oo. Hindi lang focus sa norms and tradition or Oo. Without neglecting the importance of the rubrics and the norms, of course we have to follow it, no? Yes. At alam dito sa Archdiocese, no, we are doing our best na masunod lahat ng liturgical norms, no? But of course not to the extent na masasacrifice natin yung religious experience ng isang tao, yung kanyang karanasan sa Diyos. Kasi kapag na-sacrifice na yon, wala, defeated na yung purpose ng isang liturgical celebration. Kumbaga, dapat natin malaman bakit natin ginagawa yung ginagawa natin. Yes. Di ba? Yung deeper meaning, especially sa Mass.
'di ba? Oh, yes, yes, yes. Oh, may mga bagay din kasing non-negotiable sa misa, like for example, Mm. yung institution narrative, yung consecration, no? But there are Mm. also things which are negotiable, no? Halimbawa, pagluhod sa consecration, no? Okay, dapat tayong lumuhod, no? Pero kapag masakit ang tuhod natin, let's just remain 'Pag may standing, sakit. no? Oh, pag may sakit, oo, yung mga ganun, yung let us be able to distinguish alin yung negotiable, alin yung non-negotiable na talagang dapat nating gawin. Na-assign ka sa sa shrine ni Padre Pio Yes, sa diyan sa National Italy. Shrine ni Padre Pio. Santo Tomas, yes, yes. Paano naka-impluwensya sa'yo ang buhay at turo ni Saint Padre Pio sa iyong ministry? Napakalaki ng kanyang influence sa akin, no? Lalo't higit pagdating sa pagpapahalaga sa kumpisal, no? Ngayon na ako ay parish priest na, I make it sure that every day I hear confession, no? 6 to our mass is 7 a.m., no? I hear confession 6 to 7, no? Because I learned that from Padre Pio, no? So pagkat si Padre Pio ay nagpapakumpisal, no? Professor talaga. Oo. Confessor talaga siya at he has the gift na basahin Soul. yung soul, no? Kapag may lumapit daw na hindi ikinumpisal, sasabihin ni Padre Pio, meron pa, no? Meron pa, no? So, nakakatakot magkumpisal kay Padre Pio, no? So, pero nakakatakot in a way na you will be humiliated, no? But we need that experience of humiliation, no? To be honest to God, no? So, I learned that from Padre Pio, yung pagmamahal sa kumpisal, no? And at the same time, ang isa sa kanya, yung kanyang intimate relationship with Jesus, no? Kung saan kumukuha si Padre Pio ng lakas, no, ay yung kanyang malalim na relasyon sa Panginoon Diyos, no? People would give so much emphasis on the stigmata of Padre Pio, which is the imitation, no, of the sufferings of Christ, no? Yes. Nagkasugat siya. Pero the imitation of Padre Pio is even more profound than the physical manifestations sa katawan niya. Yung kanyang spirit, yung kanyang heart, yung kanyang soul ay talagang united with Christ, no? At yung physical manifestations ay fruit lamang ng kanyang spiritual experience with Jesus. Wow, ang ganda nun. So, gaano kakatagal dun sa shrine, Pads? 3 years din ako doon. 3 years ako doon. 3 years kami doon na nag-serve before going to Saint Teresa of the Child Jesus. Inabutan mo yung dinala yung heart niya dyan sa... Yes. I was not yet assigned in Padre Pio, but since I was in charge of the ministry on liturgy nung visit na yon, so I was there, no? And I had many experiences, spiritual experiences nung dalaw ng puso na yan, no? Alam mo, parehas lang tayo. Wag mong iisipin na dahil ako'y pare ay mapaniwalain ako dyan, no? I can profess publicly because I share it publicly, no, that I had initial doubts na siya ay incorrupt heart ni Padre Pio. I had initial doubts. Oo. I remember noong nagawa ng yung title for the visit of the heart. Okay. Relic, no? Gusto at the end, no, ang ginamit ay incorrupt heart of Padre Pio. I remember ipinaglalaban ko noon yung nakalagay sa sulat galing sa Roma. Ang nakalagay sa sulat galing sa Italy, sa San Giovanni ay eminent heart relic. They did not mention incorrupt. So ipinaglalaban ko doon na let's use this term because this is the one in the letter. Eminent, yung parang significant heart relic, no? But at the end of the day, syempre for promotion, hindi ako nanalo, no? Ang nanalo is the use of the term incorrupt sapagkat that will be attractive to the people when you promote it. When it came, staring at it, kasi dadaan sa sacristy yan. Nasa glass lang. Sabi ko, hindi naman to incorrupt, maitim siya, no? Ganon. So, actually, dumadaan lang siya sa harap ko. Believe me or not, Brother Adrian, I never touched it, I never kissed it,
like what I shared to you before the interview, hindi ako Oo. masyadong mahilig sa relic. Hindi ako masyadong mahilig. So, nandoon lang siya. Yung mga tao nagkahagulo, sabi lang, picture, picture. Sabi ko, okay na ako, nakita ko na siya. So, pero alam mo, I remember, ang parish priest nun, si Father Jojo Gonda, siya yung parish priest ng shrine. Sabi niya, yung lahat ng working committee sasama sa akin papunta sa airport. Kasi from the airport, dadali na siya sa ibang bansa, yung pabalik na, pauwi na. So, sabi ni Father Jojo, prepare a liturgy there. No? Prepare a liturgy. So, I prepared a simple liturgy. No, nasa airport na kami. I remember, no, parang 30 minutes before na lumipad yung heart, sabi ni Father Jojo, nung makaalis na yung mga tao, naiwan na kami sa isang room. Sabi ni Father Jojo, tayo namang working committee, tayo ang mag-venerate ng relic. Yung reliquary niya, yung bubog na yon, hindi na inalis dun sa case. Na yung case na yon, ang pinaglalagyan ay black case, pati yung loob. Kaya anything you place on that, lalabas ang tunay niyang itsura. Alam mo, Brother Adrian, nung binuksan yung case ng heart relic, grabe. It looks like a fresh wound. Pinkish siya. I don't know, no? Sabi ko, grabe, 15 minutes bago umalis, ngayon ko pa ito naramdaman. Sabi ko, really, it is the heart, it is the incorrupt heart of Padre Pio. It's impossible for a heart that has been dead for years, no? Na ganun pa rin. Pink na pink siya, para siyang open wound na sabi, it's really incorrupt, no? It's really incorrupt. I can attest to it. It was my personal experience. It was a religious experience for me. It was an experience of really that made me very close to Padre Pio, no? Siguro sabi ni Padre Pio, ayaw mong maniwala sa akin, ha? I will show you that I'm really incorrupt, no? So, that was an experience I will never forget, no? Magaling talaga mag-rebuke si Padre Pio, no? Magaling. Hindi lang sa kumpisal, no? Hanggang ngayon, no? He rebukes his friend. Tuta natin. Oo, yes. Talaga, when I see it, no? Pink na pink talaga siya. It's really fresh na na laman, no? Very moving. Pero, may chika ka ba kung mababalik pa siya ulit dito? There was an attempt to invite it again, no? Pero nung una ay may fear dahil ng big gathering of the pandemic na hold COVID, siya. Oo. Susugurin talaga yan eh. Susugurin talaga siya. Ang isa rin is gusto muna nilang puntahan yung mga lugar na hindi pa napupuntahan. So pag ibinalik siya sa Pilipinas, dudumugin ulit yan. Pero ang problema ay may mga ibang lugar pa na hindi pa napupuntahan. So gusto muna nilang puntahan yon bago ulit bumalik ng Pilipinas. Oo, kasi nung time ba yun, di nga ako nakapunta dyan. Nung nag-try kami, grabe yung traffic. Doon pa lang sa ng Lipa, ang haba na nung... I remember ang kasagsagan niyan ay yung e-exit ka pa lang noong sa tollway going to that, ang haba na ng pila, no? Tapos ay may isang shot, no? Hindi ko alam kung makikita pa sa internet yung picture na yon. Na sa dami ng sasakyan, yung going out and going in ng shrine, may drone shot siya na nagmukha siyang puso. Wow. Gabi sa kinunan. I don't know if you will still see that in the internet, no? But I saw it because yung nagpicture noon ay taga-amin na in-upload nila doon. Ang dami talagang tao. Iba si Padre Pio. Talagang people are able to relate to him lalo tigit sa mga miracles na ginagawa niya. Napakarami niyang miracles. Sobra nga eh. Nasa ka na mga yung kay Saint Teresa of Child Jesus. Child Jesus. So, may experience ka ba about your devotion to her? Merong katulad kay Padre Pio? Saint Teresa of the Child Jesus is my first idol saint. At naging idol ko siya noong unang dumalaw ang relic niya sa Pilipinas. Yung relic ni Saint Teresa. Yung dinala lately, yung nasa malaking casing, no? I remember, no? Dinala siya sa Carmel ng Lipa. Okay? And our formators brought us there, no? I remember for the first time, no, being able to touch that as a high school seminarian, no? And at yung I remember yung best friend ko sa loob ng seminary,
nag-exchange gift kami nung Pasko ngayon. Alam mo, ang binili niya image ni Saint Teres, ang binili ko image ni Saint Teres. Nung nag-exchange gift kami, Saint Teres na tanggap namin. So, and I also had the initial, I don't know if it's still in my heart, I had the initial desire to enter the monastery. At siya ay lumakas siya nung dumalaw ang heart ni ang relic ni Saint Teres, no. I remember after ordination, I told my parents I want to enter the monastery. Umiyak si mama, no. At yung iyak ni mamang yun ang nagpapigil ng pagpasa ko, no. And kaya I don't know if it's still there, no, but Saint Teres was my inspiration, no. And kung yung religious experiences, madami talaga. Yung lately lang i-share ko. Sige, Pad. Nagka-problema kami sa parish, no? Without telling the problem. No? Napakalaking problema, no? Dito sa Saint Teres, no? Nung papunta ako sa isang barangay na may Dalo Teresita, yung umaakit ang mga barangay sa bahay. Sabi ko ay Saint Teres, paramdam naman ng pagmamahal, no? I just want a rose, a red rose, no? A red rose. Diba ganyan si Saint Teres? Nung pumunta kami sa simbahan to welcome the relic and the image of Saint Teres, grabe, may mga angels na bata na nagwe-welcome, nang ginagawa, naghahagis ng red petals. So, I thought it was already the sign of Saint Teres, no? Na yon. Alam mo, Saint Teres was not yet finished with me at that time. After final blessing, so sabi ko, okay, gawa kayo ng pila, parang komunyon, you may kiss the relic, and after kissing the relic, offer the flowers to Saint Teres. So parang hawak nila yung rose, hahalik sa relic, punta doon mag-offer ng rose. Alam mo, may isang bata, pagkahalik sa relic, sa halip na ibigay kay Saint Teres yung red rose, sa akin ibinigay. Grabe. Inabot sa akin, sabi ko, grabe talaga si Saint Teres. And I went home na, nandun yung problema, no? The problem was not solved there and then, no? But I know that whatever happens, no, Saint Teres made me experience yung pagmamahal niya. Ang nakasama ba sa itinerary yan, Pads, nung visit niya? Yung huli ay hindi, dahil nag-celebrate kami ng 50 years. Sabi ni Bishop ay masyadong maraming activities, ay hindi makakapag-focus doon. So sabi ni Bishop ay next time na lang pagdating ulit. So hindi nakapunta. Oo. So Pero ang ginawa ng parish, nag-organize kami, nagpunta kami ng UPLB. So doon sa shrine ni Saint Teres ng Diocese ng San Pablo. So Saint Teres did not come to us, no. We went to her, no? We went to her. Pero sa parish niyo may relic ni Saint Teres, di ba? We have 2 relics, no? Bone relics ni Saint Teres, no? So which is open for veneration. Doon din sa may side na yung ginaya namin yung parang libingan ni Saint Teres na nasa France, no? So we have the sepulchre of Saint Teres. We have bone relic there. And doon sa main altar namin, meron din siyang bone relic. And people can come freely every day to venerate the relic. Wow. Oo. Nung punta ako dyan sa parish, binenerate ko yan eh. Yes. Bone relic siya. First class relic din siya. Napakagandang experience niyan, Pads. Siyempre, di ba yung mga santo natin yan ay bilang isang pare ay talaga nagiging inspirasyon mo at tumutulong sa ministry mo. Yes. And Saint Teres of the Child Jesus has a special love for priests, no? Ang sabi ni Saint Teres, I enter Carmel to pray for sinners and to pray for priests, no? Kaya si Saint Teres ay very, very, very close sa mga pare. Mahal na mahal niya mga pare. Amen. At Pads, paano mo na-engage yung mga kabataan sa iyong parokya at ano mga initiative para sa kanilang spiritual growth? Saint Teres is 24 years old when she died, no? And that's a gift for us, no? Lalo't higit madali siyang ipang-akit sa mga kabataan, no? So ang mga kabataan ay we try to make really solid formation for them. Like for example, we have
regular Bible sharing, no, yung tinatawag na Galing, Biblia Rasal. Wow. May Biblia Rasal ang mga kabataan. So every Sunday after nung 10:30 na misa, they gather, no, for the Biblia Aral and Dasal. So may sharing sila. Then Wow. every month naman ay may holy hour sila, led by the Tarsician Adorers, no? So yun ay monthly na meron silang holy hour. Then ang choir namin ay youth choir, kaya talagang they are forced to go to mass every Sunday, no? Sapagkat they are the choir of the parish. And Tama. yung mga altar servers naman ay very active din. As a matter of fact, this coming September bago mag-fiesta, we will have the investiture of another around 50 altar servers, no? Kaya gift ni God yung mga kabataan, no? Gift ni So, God. kumbaga man first ng parokya nyo, puro youth? Yes, napakarami. Napakarami talaga. Halimbawa, malapit ang fiesta, lahat ng nagawa ng mga banderitas, ng program, ay mga kabataan. Hindi naman ay insecure yung matatanda dahil mga apot mga anak nila yon. So, kumbaga, nagkakatulong-tulong sila doon. Ang galing, no? So, paano nagsimula yung Pads na na-attract yung mga youth dyan sa simbahan nyo? I would say, no, it is the constant effort of all the priests who stayed here, no. Yung unang parish priest nito, yung nagtayo ng simbahan, si Father Jun Kiambao, he had a special love and care for the young, no. Magaling siya sa music, no. Kaya ang ginawa ni Father Jun Kiambao is nag-train siya ng mga tutugtog ng gitara, ng mga organ. So he did that. At noon ay uso ang computer shop, no. So ang unang project niya sa parish ay nagbukas siya ng sariling computer shop para yung mga bata doon na pupunta. So, malalim ang itinanim na inspirasyon ng mga unang pare sa pagmamahal sa kabataan. At I'm very thankful for them na ngayon ay benefit, parang inaani ko yung kanilang ipinunla. Ang galing, At nagtatrabaho ka ngayon, Pads, malapit sa mga lay minister. At ano yung tingin mong role sa mga laity sa simbahan ngayon at paano mo ito pinapalakas? Napakalaki, no? If you look at the percentage-wise, no, ang pare is less than 1% of the entire church, no? Ang lay people, they constitute the bigger part of the church, no? Kaya napakahalaga. Para sa akin, maliwanag, no? If you want the lay people to have solid dedication and formation, bring them first to the Eucharist, no? Bring them first to the Eucharist. Tama. If they have a beautiful experience of the Eucharist, they will have a profound ministry in the church, no? Tama. And I think I am affirmed, no, by what Pope Francis said during the World Youth Day, no? Sabi ni Pope Francis sa World Youth Day, let us recover the sense of adoration which we have lost, no? At ang sabi ni Pope Francis nung World Youth Day, sabi niya, let's recover the sense of adoration which is the root of evangelization and mission. Ibig sabihin, walang real evangelization, walang real mission na hindi rooted sa Eucharist, no? Correct. Kaya ang ginagawa namin, isa rin sa pillars na gusto ni Archbishop Gilbert, yung tinatawag na centrality of the Eucharist. Precisely kung bakit lumakas sa Archdiocese ang Adorasyon Nocturna Filipina for the adult and the Tarsician Adorers for young people. Yes. At kitang-kita ko yung Pads. Sobrang napahanga ako sa lalim ng mga adorers nyo dyan. all the parishes sa Archdiocese ng Lipa, lahat ng parokya, merong Adorasyon Nocturna Filipina for the adult at meron Tarsician Adorers, no, for the young. Parang nalaman ko na director ka din ng Committee on Church Architecture. So ano opinion mo sa kahalaga ng sacred spaces sa pagsamba? Yes. Thank you for reminding me na member pa nga pala ako, no? Yes, no. Para sa akin, no, creating a liturgical space is creating a space that is proper for God. Kaya kapag may ipine-present na plano na bagong simbahan, ito bang lugar na ito ay nagbibigay ng ambience na maka-Diyos, no?
o baka naman sobrang sikip, o baka sobrang arte, sobrang daming dekorasyon na hindi na makapag-focus doon. Para sa akin, yun ang pinakamahalaga sa church architecture, that you create a sacred space for God, no? Whether sa altar yan, sa choir, sa tao, sa mga ministers, they are spaces for God. Yeah, katulad nga sabi mo na mahalaga sa'yo palagi ka nagre-retreat, no? Meron kang ganung... Yes. Once a year mo ba ginagawa? Once a year. I do my personal retreat, no? Every time I celebrate my sacerdotal anniversary. Aside from doon sa retreat na obliged kaming mga pare kasama ang buong clergy ng Archdiocese of Lipa, no? So it's like yung nire-renew mo yung sarili mo and having a space for God in your life, no? At dapat malaki yun, lalo tigit para sa aming mga pare, no? Sapagkat ito yung buhay namin, ito rin yung mission namin. Eto Pads, ano yung tingin mo, opinion mo sa pagtanggap ng Holy Communion sa dila habang lumulod, at ano ang kahulugan nito sa liturgy ngayon? Kasi yun nakita ko sa inyo, parang norms ba yan sa inyo na yan yung practice sa diocese? Okay. The norm in the Archdiocese is what is permitted by the Universal Church. That is, communion can be received either through tongue or hand, kneeling or standing. That is the universal norm. So, and we follow that, no? Siguro ang nakita lang natin noong National Convention on the Eucharist, yung mga maraming Tarsicians ang gustong tumanggap nang sila'y nakaluhod using their tongue, no? Pero doon sa may parting likodan, ang pagtanggap nila is standing, may iba by their hands na. So both of them are legitimate, no? Both of them are legitimate. So both of them are being followed and permitted in the Archdiocese of Lipa. Hindi kami yung paglumuhod ay hindi bibigyan. Hindi. Or pag nakatayo ay paluluhodin. Hindi. Wala kaming ganun dito. Both are accepted. Nagulat ako. Tapos meron pa kay luhuran na talagang nandun sa harapan, which is very uncommon sa mga simbahan. Yun ay ginagawa namin pag exclusive gathering ng Tarsicians. Because the Tarsicians are promoting communion, kneeling, and by the tongue. Pero sa normal masses sa parishes, walang ganon. Pero maraming lumuluhod at tumatanggap through the tongue, which is permitted naman namin. Yes. Speaking of that, Pads, may mga instances, 'di ba, na hindi pinapayagan ng communion sa dila. Ano ang mga opinion mo dito at paano mo 'to i-handle sa iyong parokya? Noong panahon ng pandemya, it was explicitly prohibited to receive communion through the tongue because of the pandemic, which is understandable, no? Which is understandable. Pero ngayon na tayo nasa new normal na, we reminded our priests, no, that communion could be received by hand or by tongue, no? So sa Archdiocese of Lipa ay never siyang naging problema. Uy, sana all! I do not know of any priest in the Archdiocese of Lipa who denied communion only because he is kneeling or he wanted to receive communion by the tongue, no? I can be proud of my brother priests, no, na never na naging issue sa Lipa yung pagkukomunyon na nakaluhod o pagkukomunyon sa pamamagitan ng dila, no? Wala naman ako nabalita ang issue ganun dito. So okay kami doon. Pero as a liturgist, Pads, may karapatan bang tanggihan ang communicants na mag-receive by tongue kung gusto niya? By norm, no. Because the norm is communion could be received kneeling or standing, by hand or by tongue. So, ibig sabihin, you cannot deny a person of communion only because he is kneeling or he is using the tongue. Except during the time of pandemic. Yes. Sapagkat during the time of pandemic, explicitly ipinagbawal. Dahil nga, magiging cause siya to spread COVID-19. Virus. Nakikinig ngayon, Pads, na nare-reject sila ng lay minister or parish priest. Paano mo mapapayuhan yung mga ka-faith? Paano i-handle yung ganun? Kasi masakit yun eh. I mean, masakit. Rejection. Ang payo ko sa kanila ay suffer. Suffer. Because there is grace in suffering, obey, obey. Because obedience is
is a way of imitating Jesus, no? Hindi naman mortal sin na tumanggap tayo ng komunyon sa kamay, no? Sapagkat tama rin naman yun. So, if your priest will say, don't receive communion by tongue, only by hand, no? Suffer that mistake, no? And offer it to Jesus, no? Pray for the priest, no? And in a concrete way, dialogue with him. If you're able to tell him, ito po ang nasa norm, no? I think hopefully the priest would have a change of heart, no? Pero wag kayong makikipag-away. Like ko sinasabi to sa mga Okay, makipagbrasuhan pa. Wag kayong makipagbrasuhan. Oo. Lalo tigit, don't do that on the spot, no? Ayun nga. Don't do that on the spot. I saw one video na ayaw magpakomunyon ng pare na nakaluhod. Nakaluhod. Parehas silang nagmatigasan. Yung nakaluhod hindi tumayo, yung pare umalis na. So para sa akin, sinong tama doon? Parehas silang mali, no? Walang nagpakababa sa kanila. At come to think of it, that's happening within the context of the Eucharist, no? When Jesus humbled himself, and yet the priest and the lay, no, did not imitate Jesus. Now, that is tragic, no, brother? Happening in the Eucharist, no? So, sa mga ka-faith natin na may experience sa ganyan, kung saan gusto, yun na lang tanggapin nila. Parang ganun. Yes. Oh. At the end of the day, makipagmatigasan ka sa pare, wala ka rin namang magagawa, no? So, hawak niya chiborium, eh. Hawak niya chiborium. Yes. Pero may mga, di ko matatagay pa, di ko masasabing fanatic, pero iniisip nila na pag by hands daw, ay it's sacrilege. No. Parehas na kampo. Dahil daw niya ng Vatican II. Parang may ganung issue. Parehas na grupo, may fanatics, no? May fanatics ng receiving through the tongue. Na sinasabi naman ay hindi daw tama yung communion by hand, no? Even if you go to the Last Supper, the disciples took the bread, meaning to say they receive it by hand, no? May fanatic din naman yung receiving by hand na hindi daw pumayag, ari naman ay sasabihin ito ang Vatican II, which is wrong, no? Because nothing in the Vatican II prohibited receiving communion by the tongue. Parehas siya na may fanatiko. Kaya alin ang tama? Yung nasa gitna, parehas siya. Oo. Parehas siya. In the heart pa rin talaga, Pads, eh, no? Oo. Kahit saan mo pa siya i-take, pero kung hindi nang malinis puso mo, hindi ka prepare. Both in the heart and at the same time, by the legislation of the church. Sapagkat ang sabi ng simbahan, parehas mo siyang pwedeng tanggapin. So, kung sinabi ng simbahan na parehas mo siyang pwedeng tanggapin, yun ang gawin natin, no? May gustong mag-communion through the tongue, ibigay mo. May gustong mag-communion through the hands, ibigay mo. So, kasi pinayagan ng simbahan. So, wala tayong magagawa kundi sundin yun. Napakaganda ng Pads. Neto kasi lately, ang daming mga issue ganyan, mga hindi pag nagko-communion, hindi binibigay sa tongue, ganyan. Especially, di ba, pag nagiging normal na yung sitwasyon ngayon. Kawawa din kasi yung pare dahil baka misinform siya. So, hindi natin alam kung kamusta yung kanyang liturgical formation sa seminary, o baka yung information niya nanggagaling din lamang sa mga grupo na merong ganitong pananaw, no? So kaya mahalaga sa mga pare din yung ongoing na pag-aaral, no? Para malaman din nila kung ano yung tama, kung ano yung totoo. Ang bishop ba magsabi, pwede na to, or hindi pa rin pwede? Yes. Tama ka doon. Because the chief liturgist of the diocese is not the chairman of the commission on liturgy. The chief liturgist is the bishop. At maliwanag yun sa akin. Halimbawa, pag sinabi ng obispo na ito, kahit pa hindi ako sang-ayon, yun ang gagawin. Kasi he is the chief liturgist. At the end of the day, he is responsible for the liturgy that is happening in the whole Archdiocese of Lipa. So I may not go to the details, no, but there are decisions of the bishop which I don't agree. So magtatalo kami sa meeting. Siyempre, mananalo siya, obispo siya. Paglabas ko, dala ko kung anong isip niya, and my disposition is, you will never hear
my personal opinion about it because I am at the service of the bishop, no? Halimbawa, akala ko kanina tatanungin mo, ikaw Father personally, anong position mo? Komunyon sa kamay o komunyon sa dila? Ang response ko ay, I cannot say my personal opinion. Because priesthood is not a personal matter, no? Priesthood is always at the service of the church, no? There is no more room for me to express my personal opinion when the church has already expressed her stand on it. So, Tama. yun. Correct. Napaka-blessed ng Archdiocese of Lipa. They are in good hands sa kanilang liturgy pads. Under your commission. Under Nakakayang your pakinggan nyo na. Hindi na, nakita ko naman, Pads, at nasaksihan ko naman yung mga kabataan ba yung magkaroon ng malalim na devotion, parang napakahirap nun, no? Yes. Especially sa Eucharist and mga adorers, ganyan. Yes. Paano nyo napalalim yung Eucharistic adoration nila? We were able to initiate it kasi nag-celebrate ang Archdiocese ng 50 years of being Archdiocese. So, ang isang naging programa ay mapalalim ang devotion sa Eucharistia. And to give structure to that, yung Adorasyon Nocturna Filipina for the adult, Apostolado ng Panalangin for the women, and Tarsician Adorers for the youth, no? Kaya sa mga parokya na may 3 grupong ito, isang linggo na lamang ang walang holy hour. Normally first Friday, Apostolado ng Panalangin dahil ng Sacred Heart. Second Sunday, normally yan ang kinukuha ng Adorasyon Nocturna Filipina. Third week, normally ang kinukuha ng mga Tarsician Adorers. So sana naman wala nang lumabas sa ibang grupo dahil pag may lumabas pa, lahat na ng Sunday may holy hour na, no? Pero ganun siya. Ibig sabihin, what we did is to provide avenue for them na magkaroon ng mapalalim yung love sa Eucharist, no? Yung avenue. That is the most that we can give as a church. Avenue for them. Pero kung paano palalalimin yung devotion nila, biyaya yun ng Diyos, no? Ang Diyos lang ang may pwedeng gumawa doon. That is why I cannot credit it to myself. I cannot credit it to anyone. Sapagkat yung pagpapalalim ng devotion nila sa Eucharist, it is purely the grace of God. It's purely between them and Jesus. No? What we can do as a church, what I can do as a priest, is to provide an avenue for them. Sapagkat pwede na walang avenue. Yung ayaw mo magpa-holy hour, ayaw mo magbuo ng Adorasyon Nocturna Filipina, ayaw mo ng Tarsician Adorers, di wala kang avenue. So, ang ginawa lang ng simbahan is to open the avenue for them. Pero yung how it will be profound, siguro ay si Jesus na yung tanungin mo doon. Hindi ko alam. It's the grace of God that will work in them. It's the grace of God. Wow. And Pad, siguro mga few question. Kasi di ba meron kayong dalawang bishop ba or naging archbishop na venerable, si Obiar saka si Versosa. Pwede mo ma-share ano yung naging influence niya sa'yo? I mean, bilang isang pare. Yung emphasis ni Versosa is the formation of the priests, no? Talagang ang focus niya ito, no? Lalo't higit, no? Nung lumabas ng Second Vatican Council, he was a little bit critical, not of the council, but of the effect of the council to the priests, no? Yung isang letter niya nakalagay doon, no? Now the priests are not wearing their clerical and their cassocks, no? Sabi ni Bishop Oviara, it will bring so much evil in the church. And he was very prophetic, no? Grabe, he was very prophetic, no? Tagal na nun. Oo. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa damit kaya maraming problema ang pare. But the attire speaks of who we are, no? Yung mga doktor naka-attire na gano'n. So, his emphasis was on the holiness of the priest, no? Kay Bishop Versosa naman, ang emphasis naman niya ay catechesis, no? Siya ang nagtayo ng maraming catechetical centers sa Archdiocese of Lipa, no? Kaya
isa sa treasure ng Archdiocese of Lipa ay yung catechetical program niya. Meron kaming congregation dito, local congregation na ang ministry talaga ay catechesis, no? Kaya naka-focus doon. Kaya halimbawa nung panahon ng pandemic, kahit may pandemic, may mga online catechesis, no, na tiningnan silang gawin, no, whether it is successful or not, no, is already secondary. Ang mahalaga, nagkaroon ng effort despite the uncertainties of the time. At ngayon naman, given the new normal, ay di nagawa na sila ng mga modules on catechesis. So ito yung influence ng dalawang obispong ito sa akin personally. May update ba kamusta yung beatification nila? Meron bang it is moving, no? It is moving, no? Pero syempre katulad ng lahat ng process for canonization ay it will really have to take time, no? It will really have to take time kasi ang simbahan naman is very careful on this, no? But in our hearts of hearts, no, we believe that they are saints, no? Yes. Because of the holiness of life, no, that they have shared in the Archdiocese of Lipa. But brother, when they become saints, they will not be identified as bishops of Lipa because they did not die here. Okay. Oviar died in Lucena. So he will be Bishop of Saint Oviar of Lucena, no? Si Bishop Versosa. Is he in Lawag or I forgot, no? Kung saan, but somewhere in the north, no? So both of them served in Lipa, but they died not in Lipa. They died in other places. So they will not be Lipa will only be an iota in their history, no? Yes, okay. Pero meron ka bang ma-share na dahil sa kanilang intercession or specifically personal na alam ka na sa kanilang dalawa, ang more significant sa akin is the example that they gave to me as a priest. For me, yung miracles nila is yung life nila talaga ng holiness and love for the church, no? Yung obedience ni Oviar, no, sa simbahan, no, nung sinabi ng simbahan be silent, so he became silent as regards yung apparition of 1948. He was really very very obedient to the church. At para sa akin, why I became so obedient to the church today, which is a miracle because I'm hard-headed, no, is sa akin grace ito ni Bishop Oviar sa akin. Because I as a priest of Lipa, I pray to him, no, because I know that he is a saint. Bakit mo mahal ang pagiging isang Katoliko mo? I love my being a Catholic because I found God here in His fullness, no? In His fullness. Dito hindi natin sinasabing perfecto tayo, no, pero perfecto ang Diyos dito, no. While we find grains of truth in other religion, no, but why go to parts of truth when you can have the fullness of the truth in the Catholic Church? And that is our treasure, no. That is our treasure. God revealing Himself fully, and we have that deposit of that revelation in the Catholic Church. That's why I love the Catholic Church so much, no? Despite her imperfections, despite her sins, no? I love the Catholic Church. May mga pag-uusap ukol sa modernisasyon ng liturgy para maging mas attractive daw sa mga kabataan. Anong pananaw mo dito hinggil dito at paano ito naayos sa traditional na turo ng simbahan? When I hear the clamor to modernize the liturgy, my initial question is, what aspect of the liturgy should be modernized? For example, you can say now we can modernize our songs. Okay, I'm open to that, no? Siguro songs that are more attractive to young people when you celebrate the Mass. Yes, why not, no? Did you see the video of the psalmist who was singing like Moira, no? Nakita ko yun. It was, for me, I wasn't offended, no? I mean, daming basher din, no? Pero well, that is the orientation of the music of the young, no? So but
if they mean of modernization as leaving behind the traditions that we have, I think we should rethink of our idea of modernization. We will become a church without roots. And a tree without roots, no? That would spell death for us, no? For the young people who are listening to us, please do not look negatively on tradition, because that is our roots, no? And it is from the tradition of the church that we try to shape our modern culture today, no? Wag nating baliktarin na yung parang tradition ang mag-a-adjust sa culture Correct. natin. Baliktarin natin. Yung culture natin ang i-adjust natin sa ating tradition bilang mga Kristiyano. So sapagkat yung tradition natin nagmula yan sa Diyos eh. Yung tinatawag nating written tradition and oral tradition, nagmula yan sa Diyos. Hayaan nating hubugin tayo ng Diyos. Wag nating baliktarin, no? Hindi ang Diyos ang huhubugin natin sa gusto natin. No? Hindi ang Diyos ang oo sa atin. Tayo ang oo sa Diyos. Kahit mga hulugan pa yon na humindi tayo sa sarili natin. Amen. And Pads, tungkol sa gender and sexuality, ano po ang opinion mo sa mga usaping may kinalaman sa gender at sexuality, lalo na sa konteksto ng Catholic teachings? Paano mo ito pinapapayag sa iyong parokya? Okay. As Pope Francis has said, the church is open for all. Nung World Youth Day, pinabanggit niya ng paulit-ulit yan, todos, no, for all. And that is true, no, because Jesus died for all. No? Jesus died for all. But we cannot forget the fact, no, that while the church is open for all, the church also invites us for our own conversion of heart. Amen. The document of the church on the liturgy, no, yung Sacrosanctum Concilium tells us we cannot approach the Eucharist without conversion. Hindi ka pwedeng lumapit sa Eucharistia na walang pagbabago ng iyong buhay. In whatever issue, whether it is about the family, sexuality, we should align ourselves with the thought of Jesus. Kahit saang issue yan. Kung mag-zero in tayo sa issue ng sexuality, it's the same, no? It's the same, no? We love everybody. We love men and women of faith, no? We love even the members of our LGBTQAA community, no? We love all of them, no? But just like yung lalaki o babae ay tinatawag ng Diyos ng pagbabagong buhay, sapagkat may kanya naman silang temptations, no? Yung isang lalaki na may asawa, may temptations din naman yun eh. So, and hindi ko sasabihin na okay lang yan, bumigay ka na sa temptation mo. Hindi, no? Paglabanan mo yan, no? Just the same, yung members ng LGBTQ communities, no? Meron din silang temptations na hindi align sa kalooban ng Panginoon Diyos. It's the same, it's the similar invitation of Jesus, no? Convert your hearts, no? Convert your hearts. Or else, I just forgot who was the theologian. If I'm not mistaken, it was Baltasar. It becomes a cheap grace, no? It becomes a cheap grace. The grace of God is not cheap, no? It is for all, but it is not cheap, no? We have to invest on the grace of God by our blood, by our life, no? Just like the lives of the martyrs, no, like Saint Tarcisius, no, who offered his life, no, for Jesus, no. Tama. And as a liturgist, Pads, anong comment mo kay Pura Luca Vega? Freedom is not absolute. Freedom ceases to be freedom when it transgresses the freedom and sensibilities of people. Para sa akin, yung argument na it is his free expression of himself, when that free expression hurts the sentiments of the majority of people, that is no longer freedom, no? And when you say it is art, no, it is art. Every form of art
has to be beautiful. If it is not beautiful, it is trash. Mm. In whatever perspective you look at it, it's not beautiful. Whether from the fact that you are imitating an image of Christ, no? 'Di ba tayo mga bata, pag may ginagaya tayo teacher natin, nagagalit ang teacher, wag mo akong bastusin, ba't mo akong ginagaya? Kung paano umimik, kung paano Tama. magsalita, 'di ba? So, it's not beautiful. And even yung the way they prayed, no? Yung Our Father, no? It cannot be justified, no? It cannot be justified, no? That it is a beautiful art, no? It is not an art. No? It is it hurt the sensibilities, no? At kung may isang bagay na dapat gawin ay kung may nasaktan, humingi ka ng tawad, no? Even if you did not mean it, no? Para sa akin, pwede natin siyang pag-usapan in a very Christian way. Nasaktan kami sa'yo. Amen. Kung anong gagawin mo, bahala ka na kung anong inspiration dumating sa'yo. Pero nasaktan kami sa ginawa mo. Tungkol naman sa mga church scandal, kamakailan may mga scandals na kinakasangkutan ng mga ilang kaparian at religious. Ano po ang inyong pananaw sa responsibilidad ng simbahan sa pagtugon sa mga ganitong issue at paano ito naayon sa mga aral ng simbahan? We are grateful to the recent popes, no, from John Paul II, Pope Benedict, and especially Pope Francis, no. They did and they are doing their best, no, to address the scandals brought about by the priests, no. Ang sabi nga ni Pope Benedict noon ay yung persecution of the church before was coming from the outside. But now it is even more painful and difficult because the persecution comes from within, no? And we have to take actions. And we are grateful to this Pope, especially to Pope Francis, no? Sapagkat nagtayo sila ng mga mechanism para ma-address ito, no? And the church has to be responsible sa mga abuses na nagawa, lalo't higit para matulungan yung naabuso at ma-reform din yung pari na ng abuso, no? The same stand of the church, no? Love the sinner but condemn the sin, no? Pero ito naman, Brother Adrian, no? At the bottom line of all of this, whether it is the sin of the priest or the sin of a lay person, it all boils down to the mystery of sin, yung hiwaga ng kasalanan. Sa part ng pare, naalala ko yung sabi ni Lolo ni Cardinal Rosales. Ang tawag namin sa kanya dito ay Lolo Densi. Sabi ni Lolo Densi, sabi niya, I remember yung unang pumutok ang kaso ng abuse sa Amerika. Obispo namin siya dito at seminarista kami sa theology. Sabi ni Lolo Densi, we have to be repentant for the sins that the priests have committed. That's true, no? But do not forget that the greatest scandal brought to Jesus was done by a priest, and that is Judas Iscariot, Peter, and the disciples who turned their backs on him. So if you say that you are scandalized by this, of course we have to be, no? But if you will be scandalized to the point of leaving the church, maybe you are not reading the Bible, no? Because we have seen the greatest scandal a priest to the priest, no? But the same invitation to a priest, most especially, convert to Jesus, no? Make sure that your faith, no, reflects what you believe, no? And that remains to be a challenge for the lay people and most especially for us priests. Na-inspire ako sa mga binahagi mo, Pads. And Pads, baka meron kang gustong i-promote sa ating mga viewers na nakikinig ngayong araw na to. Okay. Una ay gusto kong magpasalamat, no, Brother Adrian, no, for the opportunity, no, and to share, no, and also to the listeners and to the viewers, no. And at the same time, if there is one thing I would like to promote, no, I would like to promote your program, no. So to all our viewers and watchers, no, please watch the program of Brother Adrian, no. So before coming here, I watched yung ilang segments, no, para malaman ko how to handle the program. And I would say, no, that your program is doing great for the church, no.
Especially Thank you. when the social media is so noisy of many things, you can find tranquility, no, in your program, no. When there are so many things, worldly things in social media, you find a safe haven for God, no, sa Mm. mga programs na ganito. So please, no, dear viewers, no, please support, no, the program of Brother Adrian, no. This will be good for the church, no, and at the same time, it will be good for our soul. Thank you so much, Pads. And baka meron tayong mga viewers na gustong bisitahin ng maganda mong parokya. Baka pwede mo silang Yes, no. ma-invite dyan, Pads. Yes, so please, if you are in Lipa or in Batangas, no, please visit Saint Therese of the Child Jesus, no, parish in Talisay, no, Lipa City, no. You will find a simple church, no, of Saint Therese, no, known as a wedding church also. Marami nagpapakasal, no, and you will find Okay. also the relic of Saint Therese there, so you can venerate her in her first class relic. Curious ako bakit wedding church siya? Bakit marami nagpapakasal? Pag nag-i-interview ako, sinasabi nila ay tahimik yung lugar. Sa mga may gustong intimate, kasi hindi siya kalakihan, maliit siya. Oo. At the same time ay malaki ding factor yung malaking devotion kay Saint Therese. Yun na naririnig ko sa interview sa kasal. On a practical note, malayo siya sa city. Bagamat nasa city siya ng Lipa, malapit siya sa isang exit ng tollway. At ang isang gift ni God ay maraming event center sa paligid. So, para ang nangyayari ay pagkakasal, within minutes nandun na sila sa event, no? And aside from the fact that the church is beautiful, no? Maganda yung ipinagawa nung unang pare si Father June, no? It is near a popular subdivision, no? Yung Malarayat na may golf course, no? In Bel Air. So, yeah, Bel Air also. So, kaya maraming maraming factors kung bakit naging wedding church din siya. Oo nga, nung nakita ko yung papunta ko dyan, sabi ko, itong lugar na to, yayamanin to. Yes. The area is maraming mayaman, no, pero marami ring simple people, no, lalo yung coming from the barangay na bumubuhay ng parishes. Bago kami humingi ng closing prayer and blessing from you, any last words sa ating mga ka-faith? Yes, mga ka-faith, no, in everything that we do, love God above all, and you will not be lost, no. Whether you're a priest, whether you are married or you are single, no, love God above all, and you will never go wrong, no. It is by loving God above all, no, that you can do everything, no, and you will never be wrong. And at the same time, in whatever situation we find ourselves, no, whatever vocation we have, please find space, no, to serve the church that Christ loves, no. Whether yan ay sa pagbabasa, pagiging altar server, pagkanta, o katulad ng ginagawa ni Brother Adrian, no, sa social communication, sa mass media, no, we give space for God, and at the same time, we give a space for the church. In that way, all of us becomes missionaries of Jesus. Amen. Ayan, so grabe, Pad, sobrang ang dami kong natutunan sa'yo. Your experience, especially sa liturgy, napakaganda ng mga binahagi mo at mas naintindihan ko yung part na to ng simbahan na minsan nagiging controversial talaga sa lahat ng tao. Pero maraming salamat, Pad, sa pagbabahagi mo. At rest assured, Padre, na patuloy ka namin ipagdadasal, lalo na sa ginagawa mo dyan sa Archdiocese of Lipa. Thank you very much, brother, and rest assured also that I am praying for you and for all your viewers sa program. Can we close with a prayer, Pads, and a blessing? Okay, no problem. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat nadama namin ang inyong paggabay, ang inyong biyaya, ang inyong inspirasyon. Maraming salamat po sapagkat alam namin na kayo ang nagbigay ng direksyon sa usapang ito. Nawa po ay maging mabunga ito para sa amin, ganoon din sa lahat naming makikinig, at nawa po ay kalugdan nyo ang lahat ng ito, gaano man kaliit nito. Nawa ay kalugdan nyo ito para sa kabutihan ng simbahan at sa kabutihan ng lahat.
aming ipinagdarasal ang aming mga mahal sa buhay, nawa po ay bigyan nyo rin sila ng biyaya na kinakailangan nila, ang mga pamilya namin, mga kaibigan namin, at mga taong pinangakuan namin ng panalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumain nyo ang Panginoon At sumayin niyo at din. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo Amen. kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Yes. Thank you, brother. So mga ka-faith, a quick promotion lang ng bagong libro ni Brother Bo Sanchez. Multiple Income Streams, How I Created 7 Money Machine, and How You Can Too by Brother Bo Sanchez. At kung di nyo po kilala si Brother Bo Sanchez, sino bang hindi nakakilala sa kanya na isang sikat na Catholic preacher, influencer at motivational speaker, at kilala rin si Brother Bo Sanchez na isang magaling na financial teacher, kaya sinulat niya itong multiple income streams. Good news mga faith na itong librong ito ni Brother Bo Sanchez ay libre lang po ito. This is for free, pinamimigay niya to ng libre sa mga interested po na magkaroon ng libreng copy ng librong ito ni Brother Bo Sanchez. Alam nyo, nung binabasa ko to, ang dami ko natutunan dito ng mga teachings ni Brother Bo. Siya yung naging way at naging dahilan para magawa kong full-time itong ginagawa ko bilang isang online content creator. Dahil doon nakapag-build ako ng 4 na sources of income, kaya ako nagagawa itong ginagawa ko ngayon. At yung mga teachings na yun ay nandito sa libreng libro na to ni Brother Bo Sanchez. Para magkaroon kayo ng libreng copy na to, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Kailangan nyo lang ay sagutin yung shipping fee, pwedeng through credit card or kung GCash kayo magbabayad, piliin nyo lang yung DragonPay, makikita nyo option dyan. Thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.